Colonel, nandun po kayo sa press conference kanina, di ba? Ng 1980s Marcos loyalist. Yes, yes. Nandun ako kanina. Nagulat nga ako. Parang ako yung nakatakbo ng withdrawal of support. Bakit raw po, Colonel, nag-withdraw sila ng suporta mula po kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ngayon po sa administrasyon na pamamahala ng kanyang junior na si BBM? Actually, sa totoo lang, kagrupo ko ito sila noong campaign period. Kagrupo ko ito sila sa campaign period na kung saan ay nauna ako sa kanila nag-withdraw of support. Actually, 2023 pa, pero I declare February siguro nung magsimula tayo magkwentuhan dito sa inyong programa sa SMNI ay nag-withdraw na ako noon. Maaaring tisigo na kayo doon. Hindi ko lang matandaan kung anong buwan ng 2024, February yata yon. Bakit sila nag-withdraw? Kasi nga, isang sa dahilan nila kaya nag-withdraw, yung grupo namin. Anong grupo namin? Matawag kong grupo. Kasi kasama ko sa grupo. Ang kasama ko rin dito na si Rodel Dopaya, na siyang nag-invite sa akin sa Marcos Loyalist. Although Marcos Loyalist rin ako sa ibang side. Now, itong grupo ni Rodel Dopaya, yung dating tumakbo ng gobyerno ng Cagayan, ay nagtagpo kami kasi ang grupo niya yung KBL, Kilosang Bagong Leader ng Pilipinas, hindi KBL na Bagong Lipunan. So, mayroon siyang sinasabi na figures na supporters niya noon, sumuporta kay Pangulong Marcos ng more or less 20 million. Kanya yung mga binuo niya yun na kinuha ng mga Marcoses, yung kanyang grupo. Nung makuha na yung grupo na yon, parang iniiwanan na sila. At actually, itong meeting na ito, at kasama pa ka dito si Secretary Bersamin, kasama namin dati si Secretary Bersamin, nag-uusap-usap doon sa White House, sa likod ng likod ng Camp Aguinaldo. White Plains, sa White Plains, doon kami nagkita-kita na nagkakasundo kami ni Secretary Bersamin sa pag-uusap. Ngayon, dahil nga ang problema kasi kaya nag-withdraw sila nung pinasukan na ni First Lady Araneta Romualdez ay Araneta Marcos ay biglang nawala sa limelight yung mga sumuporta kay Marcos. Ngayon, kaya matagal na silang nag-withdraw, kaya ngayon lang sila nag-formal. Alam niyo kung kailan sila totally na nag-withdraw of support? Na alanganin sila ganun eh. Pero nung nakita nila na pagwawalang iya sa ating dating Pangulo, kay Pangulong Duterte, na kinidnap ang ating dating Pangulo na kung saan ay ating maasahan sa Pilipinas, ay nakidnap. So nalaman naman natin kasi na-interview ng ating Vice President, doon sila nag-start na sabi sa akin, Colonel Mitran, guna ako sa inyo, sasama na kami sa grupo mo. So yun na yung March 11 ba yun? O April 11. So kung kailan man yung pizza na yon, ay doon sila nag-start ng withdrawal of support kay Pangulong Marcos dahil nakita nila ang kawalang hiyaan at walang respeto sa dating Pangulo. Sabi nila kasi kwentuhan namin, sabi nila, kung nagawa nila sa Pangulo, dating Pangulo ng Pilipinas, ilalo pa tayo. Winalang hiya na tayo. Hindi na nga tayo nakikilala. Mula nung tumagal na si Secretary Bersamin sa Malacanang, hindi na sila napapasyalan sa White Plains na kung saan doon lagi nagmi-meeting sila regarding yung sa mga appointment yan. Maaari siguro yung isang sa dahilan nila na sila ang nagpagod na sumuporta kay Pangulong Marcos Jr. ay ang karamihan nakapasok sa gobyerno ay ang mga dilawan.
mga dilawan sa mga dating tao ni Atty. Ochoa. Kung saan ay nasa White Plains rin nakatera si Atty. Ochoa. Bakit si Atty. Ochoa ang na-priority, mga tauhan niya, ang nirecognize ng Pangulong Marcos? Bakit? Dahil ito, para marinig ng taong bayan na sa totoo lang po mga kaibigan, yung grupo ng mga Marcos loyalist ng 80s, nagpakahirap yan at talagang loyal sa ama nila. So ang buong akala nila na yung ama at saka anak magkaparehas ng pag-uugali. So inaasa nila na yung Marcos na nakilala nila noon ay Marcos pa rin ngayon, na talagang para sa bayan. Pero naramdaman nila, iniwanan na nga sila, kawalangian pa ang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. Opo, Colonel. So yun yung pinagagalit nila. Opo, Colonel. Tingin din po ba ng 1980s Marcos loyalist na may klarong resulta ang 3 taong naunang pamamahala ni Marcos Jr. sa Pilipinas sa usapin po ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan po ng mga Pilipino? Nako, iyan ang isang nagiging kwentuhan namin kanina at nag-cover naman yung Isiminay doon kanina ay maririnig nyo doon sa kanila, doon sa grupo namin na talagang nadismaya sila sa nangyari sa ating bansa. Yung kahirapan, yung sinasabi ng bigas, yung bigas, i-discuss ko mamaya no, kasi kasama ko dyan sa nahila noon nung nasa Marcos pa ako. No? So, yun yung isang topic na dismaya sila sa nangyari sa ngayon. Ano? Dito lang muna tayo sa bigas. Sa bigas. Nung nasa side pa ako ni Marcos, nung mga ka-elect pa lang niya as a president, nag-uusap-usap kami. Ang kausap ko namin dito ay si Martin Araneta, yung bungtong kapatid ni First Lady. Nag-uusap kami sa Mandaluyong, nag-uusap kami sa BGC nung naging Pangulo na, at lagi namin pinag-uusapan yung kabuhayan ng Pilipino. At lagi ko rin isinisingit yung corruption because my group is anti-corruption. So, yun yung pinag-uusapan namin. For how many months lumipas, nawala na yung meeting namin because siguro nahiya na makipag-meeting o hindi kong alam kung nakipag-meeting other groups, pero ako hindi na ako na-invite because lagi kong ini-insist na ang grupo namin anti-corruption. So hindi na ako naka-attend, yung pala na-involved sa corruption sa agrikultura, sa Department of Agriculture and sa custom. So nakita naman natin kung saan pa yung Pangulo na siya nag-represent ng Department of Agriculture, doon pa nagsimula ng corruption. So yun yung the worst talaga na nangyari. Ang akala natin na siya ang mamumuno, aayusin ang agrikultura. Sabi ko, okay ito, maganda. Now, iwanan ko yung pag-uusap namin ni Martin Araneta. Kami na naman nag-uusap ni Secretary Lagdamio, na kung saan tinanong yung grupo ko, na ang grupo ko dati noon is Vanguard of Democracy, which is ginamit ko rin ngayon, ay pinag-uusapan namin paano mapababa ang presyo ng bilihin ng lalo-lalo na ang bigas. So, ang dami namin, o ako mismo, na-invite ko yung magaling na technician, na isang engineer, na si Engineer Abor Francisco, na kung saan ay nag-present siya ng kanyang teknolohiya paano ma-improve ang kabuhayan, lalo na sa agrikultura. So nakita namin malaki ang benefits talaga na makukuha na kayang gawing 20 pesos ang bigas sa base doon sa presentation ni Engineer Francisco Abor. Ano? So ang akala ko doon ay matutupad na kasi tuwang-tuwa na ako kasi matutupad na yung pangarap nating Pilipino na magbumura ang bigas. Lumipas ng ilang buwan, umabot ng 2023, ay naramdaman ko, asa na yung pinag-uusapan namin? Nawala. Nawala yung 20 pesos na pinag-uusapan. Nawala. Kasi nga, sa totoo lang, sa aking analysis, kasi tatagal namin na pag-uusap, kasi sinabi ni Secretary Lagdamio na gagawa natin ng paraan na lahat ng kayamanan rin ng ating Pangulo, through Colonel Sam Montena,
kasi sila na nag-usap, na yung kayamanan ng Marcos ay i-distribute sa lahat ng mahirap na Pilipino. And yung grupo ko ngayon, na Vanguard of Democracy, yun ang gagamitin para mag-distribute ng kayamanan i-equal kasi na-registered na ako sa SEC, ano? So, buong akala namin, totoo na mangyayari ng mga fake ba yun na kayamanan o ano pa man, hindi pa natin ma-prove kung talagang fake, may tutubang kayamanan. So, inaasahan namin yun na ibibigay sa taong bayan. Umabot ng 2024, parang hindi na ako naniniwala nito. Kami mismo sa grupo namin, nag-away-away na kami. Yung 20 pesos at saka yung pagbibigay ng kayamanan. Sabi ng mga kasama ko dati, mahirap na proseso. Mahirap ang proseso. Kaya wag mong madaliin. Pero sabi ko, mahaba na eh. May kisanta na. Wala pa nangyari. So ang nangyari, kumalas na ako. Yun na nga, nagsisimula na tayo nag-uusap sa pag-i-interview nyo. Kasi naramdaman ko, hindi na agrikultura ang focus ng administration. Ano ba focus nila? Pabagsakin ang Duterte. Yun ang pagka-analisa ko bilang isang Pilipino, yun yung pagkaintindi ko na ang PNOC instead ang focus nila sa ekonomiya ng bansa, lalo sa agrikultura, ay politika naman ang inuna nila. Yun yung masaklap. Politika, paano pabagsakin ang Marcos, ang Duterte. So hanggang ngayon, nakikita naman natin, yun ang focus nila paano pabagsakin because mayroon silang mga masasamang plano. So going to security and drugs, ano? Alam mo, bilang isang military, actually, nag-propose ako mayroon akong proposal in regards to drugs, in regards to security. Mayroon akong ibinigay na proposal na yung Vanguard of Democracy na wherein from the national level down to barangay, mag-organize ako para yun ang magpoprotekta sa taong bayan. Because alam naman natin, ang gobyerno, hindi niya kayang bantayan ang lahat ng Pilipino. So, magkakaroon tayo ng volunteerism na tayo mismo ang magbabantay sa barangay in regards to security and drugs. Kasi nga, kung masuportahan ang mga barangay natin nationwide, more or less 44,000 barangay yata tayo, yung 44,000 barangay, yun ang target ko sa Vanguard of Democracy na malagyan ko ng mga commanders para ma-reinforce ang ating gobyerno, matulungan ang security in regards to drugs, ay isang click lang natin, makaka-reinforce. So, yung proposal namin, hindi kasi ang masaklap nito mga kababayan mo Pilipino, no? Hindi kasi yun ang focus ng ating administrasyon ngayon, ang ating Colonel, focus nila, politika. meron pang 3 taong sa termino ni Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba, hindi na siya makakabawi sa sambayan ng mga Pilipino sa kanyang mga nakikita ninyong kakulangan sa unang 3 taon ng kanyang pamumuno? Bilang opinion ko na tumagal ako sa serbisyo na 40 years sa Armed Forces, kung gugustuhin kaya. Kung gugustuhin kaya, bakit? Bakit hindi kaya? Dahil nga sa aking mga research information, yung 3 trillion, di ba, sa ngayong 2025 ay ang budget ay nasa more or less 6 trillion. Yung 3 trillion base sa aking bubuit, ay yung 3 trillion na yon, ibibigay lang yon doon sa paano pabagsakin ang Duterte. So meaning, 3 trillion, that's my opinion bilang isang Pilipino, no? Yung 3 trillion ay para lang pabagsakin ang Duterte. So, paano ang sistema nun? Paano nila kaya pabagsakin? Una, yung ayuda. Kasama yun sa 3 trillion. Yung pagbibigay sa mga hindi ko direktahin, sa mga otoridad, sa MUP, Ministerial Personnel. Lahat yan, bibigyan niya yan para lahat ng gusto nilang magawa sa Pilipinas ay magagawa nila. So, ito nga, napabagsak ang Duterte, napabagsak ang Duterte. So, nung mapabagsak, pero hindi pa naman natin masabi na napabagsak nila kasi by 2028, hindi natin alam, So, yun ang focus nila. Now, yung 3 trillion na yon,
na pera, bakit hindi kayang ayusin ang bansa? Kaya pala nilang magbigay ng pera, magtapon-tapon, binibigay. Noong nakarang election, 2000, itong nakarang midterm election, ang daming perang lumabas. Hanggang ngayon, tingnan mo ngayon, nagkukuha na sila, naglaglagan na ngayon. Nabipisto natin ngayon kung saan nila ginamit ang pera. Kaya kung gustuhin nila. Pero sa pananaw ko, sa loob ng 3 years, hindi yun ang kanilang objective. Ang objective nila, paano manatili sa posisyon.